Magandang buhay mga kaibon. Pag-usapan pala natin ngayon yung katanungan ng isang aking followers and subscriber na yung tanong niya na ilang taon ba ang itinatagal ng buhay ng ating mga alagang parakeets. Bali ang katanungan na yan ay sasagutin ko yan mamaya, siguro pagkatapos na lang ng introng ito. Welcome back po mga kaibon. For today's video, bali pag-uusapan natin yung katanungan ng isang aking subscriber at laging sumusuporta sa mga video ko at laging pinanonood. Ang katanungan niya ay yun nga, ang katanungan niya ay boss, matagal ba ang buhay nila at ilang taon yung tinatagal ng buhay ng ating mga parakeets. Yun nga ang tanong ni Ernesto Torneros. Kung ilang taon nga daw yung aabot ng buhay ng parakeets. Bali ang isasagot ko naman yan ay sa aking pagsasaliksik din at nalaman ko din na yung tinatagal nga ng buhay nila ay dalawang klase nga yan. Una nga dyan yung nasa wild, yung pangalawa naman yung captivity. Yan. Bali dalawang klase nga yan ng kung paano nga sila tatagal sa kanilang mga buhay. Yun nga yung usapan natin, yung una muna yung pag nasa wild sila, depende na rin yan sa kanila na yan, nagaano tayo sa panahon kasi nga nasa wild sila, syempre medyo prone sila sa sa mga yun, mga delikado na yun nga, yung may mga predator pag nasa wild talaga. Yun nga, yung mga predator yan na yung merong mga yung daga, pusa, ahas, yan, kung saan man sila pumunta kasi nga palipad-lipad lang yun sila, nasa mga puno, tapos kung saan mga gubat, ganon. Tapos ngayon bali ay ang estimated kong tinatagal niyan pag nasa wild ay 6 years to 10 years. Yan ang buhay nila, 6 years to 10 years nang itatagal. Depende na rin sa panahon kasi nandyan yung yung weather na biglang may bagyo, tapos mahirapan silang makakuha nga ng kanilang kinakain kasi nga 'di ba pag nasa wild yan ay bumababa pa yan at naghahanap sila ng kanilang mga kakainin o yung mga matutuka. At siya nga, yun nga, nandun na nga yung pagkababa nila, meron na palang mga nakaabang na na mga predator. At saka yun nga, pag yung umuulan na malakas, siyempre mahirapan nga sila makakuha ng pagkain kasi nga mababasa nga sila. At pwede nga rin silang hindi na makalipad kasi nga basang-basa at doon na sila mahuhuli ng kanilang mga predator. Bali yun nga ang sa wild nga ay 6 years to 10 years ang itatagal ng kanilang buhay. Tsaka yun nga yung pangalawa naman yung sa captivity. Ayun nga yung captivity, yung sa sa pangangalaga natin, yung binibreed na natin sila at kinukulong sa isang cage na malaki at nakakalipad-lipad. Yun nga ang estimated na years nga na kanilang tinatagal sa captivity ay 10 years to 15 years ang buhay nila na itatagal kasi nga depende na rin sa yan, sa pag-aalaga natin sa kanila. Siyempre yung nasa tamang pagpapakain, pagpapainom ng vitamins,
Tapos yung ibinibigay natin sa kanila na yun nga, pampahaba ng buhay. Oo. Siyempre, ilalagay natin sila sa cage na maluwag at nakakalipad-lipad kasi nga yun nga sa wild nga, di ba, nakakalipad-lipad sila. Siyempre dun nga sa captivity natin, ilalagay din natin sila sa sa tamang pag-aalaga na hindi sila na mababasa kasi nga, di ba, ilalagay natin sila sa safe na lugar yung hindi sila nababasa, hindi sila nasisikatan ng araw, hindi sila naabot ng mga predator. Kaya ganun nga umaabot ng taon nila na 10 years to 15 years. Depende na rin yun kung sa pag-aalaga. Siyempre kung sa pag-aalaga naman natin, hindi natin sila binibigyan ng mga supplement, mga tamang diet, nga kailangan din natin magbigay sa kanila ng masustansyang gulay. Yan, katulad niya, nagbigay pala ako sa kanila ng gulay na pechay. Yan nga, at pasok din sa healthy diet nila yan, yung pagbibigay natin ng pechay. Tapos sa tubig nila, syempre maglalagay din tayo ng mga supplement like prebiotics, probiotics, or yung nga, yung pag may mga sipon, syempre bibigay ka ng Bitmen Pro. Talagang pag nasa captivity, maalagaan talaga natin sila ng maayos. At yun nga, yung isa pa yung para humaba pa yung mga buhay nila, lalo na yung mga breeder na binibreed natin para nga dumami sila, ay dapat din natin ipahinga din natin yung mga breeder natin na yun nga, pagka naka third class na sila, yung 3 beses na silang nakapagpa-anak o itlog, ay ipapahinga na natin dapat, at para hindi sila malaspag at yung katawan ng nung nanay ay hindi naman mapapagod. Yun nga, at nagpapahaba din ang buhay nila. Tapos yun nga, pag naipahinga na natin ng pwede na siguro yung isang buwan na ipahinga natin, pwede na natin silang i-breed. Yun nga, para humaba pa rin yung buhay at tumagal pa sa 10 to 15 years yung kanilang buhay. Yun nga, yung sa captivity. At yun nga, at meron nga akong nalaman na nasa record daw ng sa ibang bansa na umabot daw ng 30 years ang buhay nung na record ng sa ibang bansa. At yun nga, siguro nga maganda nga yung pag-aalaga nila na sa captivity na umabot sa ganong taon. Matagal-tagal na rin yun, 30 years na taon na umabot, at nakarami na rin sigurong breed ng breeder na yun na nag-aalaga nga. Yun nga, ulitin ko nga, bali ang mga itinatagal nga ng buhay ng ating mga ibon, number 1 nga yung pag nasa wild ay aabot lang sila ng 6 years to 10 years. Depende na rin yun sa sa weather na mahaharap nung mga parakeets. At yung pangalawa nga, yung sa captivity naman ay tatagal pa ang buhay kasi nga sa pag-aalaga nga natin, aabot sila ng 10 years to 15 years ang buhay nila. Sa pag-aalaga yon natin, sa tamang pagpabibigay sa kanila ng mga supplement, vitamins, kasi nga pag nasa wild nga wala nga silang maiinom na mga vitamins, makakain ng mga binibigay natin na gamot. Yan, sa captivity meron tayong binibigay na di ba, na mineral blocks, tapos cattle bone, yun yung nagpapaano sa kanila sa mga buto, kaya umaabot ng ganong taon tinatagal.
nasa captivity ay 10 years to 15 years. Depende na rin yan. Kung sa magandang pag-aalaga natin, baka tumagal pa yan. Hindi lang 10 to 15 years. Pwede pang malagpasan pa yung record nung sa ibang bansa na 30 years na inabot ng kanilang alagang parakeets. Ayun nga, kasi nga ang parakeets ay hindi naman maselan yan sa mga pagkain, kung anong ibigay yung mga pagkain yan. Oo, sa kanila kakainin talaga nila yan. At tayo na lang ang nasa captivity ang magbibigay sa kanila kung ano nga yung nararapat sa kanilang dapat kainin, at tumatagal yung kanilang buhay. Yun nga, kay Sir Ernesto naman ay nasagot ko na yung katanungan mo, at sana ay itong binigay kong kwento, yung tips, sana may matutunan din yung ibang mga nag-aalaga ng mga ibon, na ganun nga ang tinatagal ng buhay, na sa pag-aalaga natin tayo yung nagdadagdag ng ng buhay nila, na itinatagal nila sa tamang pagkukondisyon, pagbibigay ng mga pagkain, mga supplement sa kanila, at napapatagal natin yung buhay nila. Yun na lang mga kaibon, at sana meron akong magandang naibigay sa inyo na na pamamaraan kung paano yung para mapatagal pa yung buhay ng ating mga alagang parakeets. Hindi lang sa parakeets, sa iba't ibang klaseng mga ibon na pwede nating ibigay sa kanila. Oo. Yun nga, maraming salamat nga kay Sir Ernesto na nagbigay ng katanungan, na yun nga, ginawang ko ng video para maipaliwanag ko ng maayos, at paibigay ko rin yung mga tamang pamamaraan para nga tumagal pa nga yung mga buhay ng ating mga alagang mga ibon, na kahit anong klase, hindi lang sa parakeets. At yun nga po, at maraming salamat din po sa inyo, at patuloy na sumusuporta sa aking YouTube channel, ang MBA Lope and Aviary, na sa mga newbie po na bagong panood nito, at kung may mga katanungan po kayo na pwede kong sagutin, at gagawan ko na lang po ng video para dun po natin maipaliwanag at maisabi yung sagot sa inyong mga katanungan. At yun nga po, patulong na lang po ng aking YouTube channel na pa-like, share and subscribe, at pa-click na lang po ng notification bell para updated po kayo sa mga bagong video na aking mga i-upload. Ayun nga po, pag may mga katanungan po kayo about sa pag-iibon, kung anong mga katanungan, katulad nitong kay Sir Ernesto, na yun ang tanong niya kung ilang taon nga, ay pwede rin yun po kayong magtanong sa akin, at i-comment nyo lang po dyan sa mga video ko na ina-upload yan sa comment section, at babasahin ko po yan, at kung yun nga, pagsisikapan ko na sagutin yung inyong katanungan, at gagawin ko na lang po ng video para at least may mga makapanood na bagong sa pag-aalaga ng ibon ay may mga matutunan din sila. Opo. Yun nga po mga kaibon, at hanggang dito na lang po yung aking video, at patulong na lang po pa-like, share and subscribe ng aking YouTube channel, ang MBA Lope and Aviary, at pa-click na lang uli po ng notification bell para updated po kayo sa aking mga video. Ganito lang po. Maraming salamat po sa inyong panonood. Happy breeding mga kaibon.